Tayo po'y manalangin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Let's pray. Lord, we are praying for this time na binigay mo sa amin. Patuloy na naninikluhod kami sa inyo na gamitin yung inyong lingkod upang itawid at ibigay sa amin ang inyong salita. We are praying this for the sake of the glory na meron kayo at sa glory ni Yesu Kristo at ganun din sa benefit ng inyong mga tao. Kaya tulungan mo kami sa pagkakataong ito. Bigay mo sa amin yung salita. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Have you ever created or have done something na ang intention ay mabuti, ngunit ang naging resulta ay masama? Imbes na for unity, ito ang naging dahilan for division. Ganyan ang nangyari sa Corinth, doon sa pagkakataon na meron silang differing gifts which are intended for the building up of the people, but because of these differing gifts, imbes na magkaisa sila, they are more na nagkaroon ng division. They are all desiring for just one spiritual gift, and that is yung speaking in tongues. They all want to speak in tongues. Wala nang gustong mag-prophesy. Wala nang gustong mag-interpret. Kaya nagkaroon ng kaguluhan. That's why ang makikita natin sa 1 Corinthians, imbes na ikastigo sila ng Panginoon, tinulungan sila by having Paul writing to them about this matter para magkaroon sila ng ganitong realization that this thing that they are fighting for at they are having division with ay dapat ay siyang gamitin nila para sa pagkakaisa. So, tingnan natin yung ating text sa 1 Corinthians chapter 12 verses 12 to 31. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For in one Spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit. For the body does not consist of one member, but of many. If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. If the whole body were an eye, where would the sense of hearing? If the whole body were an ear, where would be the sense of smell? But as it is, God arranged the members in the body, each one of them, as He chose. If all were single member, where would the body be? As it is, there are many parts, yet one body. The eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. On the contrary, the parts of the body that seem to be weaker are indispensable. And on those parts of the body that we think less honorable, we bestow the greater honor. And our unpresentable parts are treated with greater modesty, which our more presentable parts do not require. But God has so composed the body, giving greater honor to the parts that are lacked it, and that may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Now you are the body of Christ and individually members of it. And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, helping, administrating, and various kinds of tongues. All apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Do all possess gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? But earnestly desire the higher gifts,
and I will show you a still more excellent way. Pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita. Alam niyo, ang binasa natin ito, makikita natin na tinatalakay ni Pablo ang unity within the church bilang sagot sa kaguluhan at disunity na nabalitaan niya sa Corinth, lalo na pagdating sa usapin ng spiritual gifts. Kasi kapag nagtitipon sila, ay lahat sila, they are desiring to speak in tongues, wala nang nag-i-interpret. Nagkakaroon ng kaguluhan dahil anong sinasabi sa tongues ay hindi naman naiintindihan ng karamihan. So, at walang gustong mag-interpret because all wanting to have just one gift, and that is the gift of tongues. Kaya they considered yung speaking in tongues na mas spiritual sa lahat dahil mas halata daw yung presensya ng Diyos dito. Yung ability na masabi ang isang lengguwahe na hindi mo pinag-aralan, this is spectacular. Dahil dito ay nagkakagulo sila. They think na superior ang mga nag-i-speak in tongues, and then ito yung masama. Inferior yung mga may gifts of giving, gifts of ganito, na mercy, gift of mercy lang yan, yung tao na yan. Hindi lang yung gifts yung kanilang dinidimin, kundi yung tao na may gift na ganito. Bigyan ko muna ng background para mas maintindihan natin. Ang city of Corinth ay maunlad, kaya puno ng kalayawan. Kumbaga, parang New York, mga syudad na kilala ngayon. Ito rin ay religiously bankrupt. Alam niyo ba na they are worshiping many gods, pero ang primary na god nila is si Aphrodite. Si Aphrodite, siya yung goddess of love, beauty, at saka fertility. Sa templo niya, nag-worship ang mga tao sa pamamagitan ng sexual na mga gawain, mga rituals. They are calling it worship, temple worship, kasama yung mga temple prostitutes. Ganito, dinatnan ni Pablo ang Corinth sa kanyang second missionary journey. Nag-stay siya doon for 18 months, so 1.5 year nandun siya. At may mga naligtas, kaya nagkaroon ng iglesia doon, na itatagang iglesia. After that 18 months, ay pumunta siya sa Ephesus, at sa Ephesus, nabalitaan niya ang mga problema sa Corinth. May division, may problema sa sex, may problema sa food, yung tama ba nakainin yung food offered to idols, may problema sa worship. Biruin mo, pati yung sa Lord's Supper, nagkakaroon ng problema. Kasi house church sila, yung host, ang ginagawa is dahil meron siya mga kaibigan, yung wine na ay na sa kanila, tinatawag na yung mga kaibigan niya at inuubos na yung wine at wala nang nadadatnan yung mga hindi niya kaibigan. Yung mga less fortunate na mga church member, nagiging kawawa. Kaya ang sabi doon, pupunta kayo dito, nagpapakasasa kayo, ang iba sa inyo, lasing na, yung iba sa inyo, gutom. Kumbaga, nagkakaroon ng ganon. And then, yung sa worship nila, ito nga, yung gathering nila, yung use of spiritual gifts. And lastly, we would tackle yung question about resurrection. Kaya naman isa-isang inaddress si Pablo ang mga ito at ang overlying na mga sagot niya dito is the gospel. Yung gospel, di ba? Yung unity. Is Christ divided? Sinasabi niya. And then yung sa problema doon sa illicit sex ay, di ba, members kayo. Yung body nyo is temple of the Holy Spirit at hindi na yon dapat ginagamit sa ganung bagay because of what Christ has done for you. You have been redeemed and your body is redeemed also. Hindi na dapat ginagawa yan. And so on and so forth. Gospel ang pinangsagot niya dito. At dito sa ating text, mahalata natin na may problema sa spiritual gifts ang Corinth. Yung pagkakaroon nila ng spiritual gifts ay nagiging dahilan ng kanilang pagkakawatak-watak. Binigyan kasi nila ng ranggo ang mga spiritual gifts as if yung isang gift ay mas spiritual kaysa sa iba. Tama ba na ang isang gift mas spiritual kaysa sa isang gift? No, ang ranking niyan ay pantay-pantay sa kanilang nature. It is because of sino ba yung nag-gift nito, 'di ba? It comes
from the Holy Spirit. Spiritual gifts ito, and that makes them equally spiritual. Pero sa kanila, mas spiritual ang mga spectacular gifts. Mas halatang galing kasi sa Espiritu ang speaking in tongues. Kaya naman ang tingin nila ay may mga member ng iglesia na mas spiritual at yung iba naman ay less spiritual. May member na mas mahalaga at may member na hindi ganoon kahalaga. Hindi ganito ang kalakaran sa loob ng iglesia. Alam niyo kung saan nila nakuha to? Nakuha nila ito sa kanilang pagan society. Dahil dami nilang sinasambang mga Diyos-Diyosan, iba't iba ang strength ng mga Diyos-Diyosan na ito, iba-iba din yung mga blessings na binibigay. Kaya nagkakaroon sila ng sort of competition, sino yung deity na lalapitan nila, kung sino yung sikat. At kung ano yung benefit na mas maganda, yun ang kanilang iaasam. Kaya hindi nagkakaroon ng unity. Ngunit, pagdating sa iglesia, hindi ganon sapagkat ang bantayog ng iglesia is the monotheistic God. There is one God, one Holy Spirit, one Lord na iisa lang in essence na siyang nagbigay ng mga differing gifts na ito. That's why wala tayong pagtatalo-talo dapat. Para sagutin ito, inisa-isa ni Pablo yung mga spiritual gifts na mayroon sa kanila. Sa verses 4 to 11, makikita natin. Pero kung papansin natin, yung verses 4 to 11, habang iniisa-isa niya yung mga spiritual gifts, inuulit-ulit niya yung isang katotohanan. It comes from from one and the same God, one and the same Lord, one and the same Holy Spirit. Laging inuulit-ulit. And from verses 12 to 31 na ating binasa, ay babanggitin ni Pablo na ang function ng iba't ibang gifts na ito ay hindi para magkanya-kanya, kaya hindi sila magkanya-kanya, kundi magkaisa bilang mga miyembro ng iisang katawan ni Kristo. Kaya nais kong ibigay sa inyo ang mensahe ng ating preaching ngayon. Each member of the church is uniquely gifted by the one Spirit to cultivate unity. Each member of the church is uniquely gifted by the one Spirit to cultivate unity. Bawat bahagi ng iglesia ay binigyan ng natatanging kaloob ng iisang Espiritu upang matulungang paunlarin ang kanilang pagkakaisa. We already have itong unity na ito dahil dun sa kaligtasan natin. We have been baptized sa realm ng Holy Spirit. Tayo ngayon kumikilos sa realm ng iisang Spirit. Tayo ngayon ay nabaptized nag-share tayo sa iisang baptism. We share one church. We share one Lord. At itong mga bagay na ito. And then, tayong lahat ay binigyan ng ganitong mga kaloob upang malinang yung unity na meron na tayo. It so happen na kahit na meron tayong unity, minsan nakakalimutan natin ito. Minsan, we're not living by it. O kaya, na-influensyahan tayo ng individualism sa society na meron tayo ngayon. And because of that, humihina yung ating pakiramdam na I am bound pala. Forever na pala akong may unity sa kapatid ko na ito. Nakakalimutan natin na hindi man tayo nagsumpaan, sa tingin natin ay wala tayong sumpaan sa isa't isa. Pero actually, we are bound to be knitted together dahil sa kay Jesucristo. We are all in Christ and that's why I am united sa iyo kung mananampalataya ka and you are united sa inyong lingkod. Minsan nakakalimutan natin yon. Kaya napakagandang reminder ang bagay na ito sa atin. Alam niyo, yung ating mga kaloob, hindi iisa at pare-pareho ang kaloob nating lahat. Iba-iba tayo. Merong gift ng teaching, may gift ng exhortation,
or yung encouragement, merong magaling sa administration or yung leadership, merong service, merong mercy, may gift of giving. Naniniwala tayo na itong mga gift na ito necessary hanggang ngayon. Siya ay nagpapatuloy. At yung may mga revelatory gifts naman ah, na ito ay kinakailangan nung panahon ng mga apostolic era. Yung gift ng prophecy, yung gift ng working of miracles, yung gift of healing, and even yung speaking in tongues. Those are necessary on that time dahil kinakailangan i-authenticate yung spoken word. Wala silang daladalang mga Biblia doon. Paano nila mapapatunayan that word na preach ay galing sa Diyos? Kinakailangan nilang magkaroon ng revelatory sign. So, pero nonetheless, ganun ang ginagawa nila noon. And ganun ang pakay ng Panginoon. Iba-iba ang gifts at hindi pare-pareho. Ngunit itong pagkakaisang ito ay hindi para magkanya-kanya sila, kundi para gamitin yung kanilang uniqueness para paigtingin yung kanilang pagkakaisa. Ito yung minsan ay nakakalimutan nating mga Kristiyano. Ang tayo ay naligtas, hindi maikakaila na mayroon na tayong pagkakaisa na pangwalang hanggan. Pero ang ating mensahe ay God is uniquely gifted you in order to strengthen our unity. Makalimutan man natin yung ating unity, hindi mawawala yung katotohanan na yon. And that is our message. You have been gifted one or two or three na mga spiritual graces. Kakaiba doon sa spiritual gift na meron yung katabi mo. Pero that has been given sa inyong dalawa for you to work together in perfect harmony. Kaya tingnan natin yung ating text, how our differences be used for unity. Dalawang bagay ang makikita natin dito. Una, embracing diverse gifts or diversity by affirming everyone's value. Number 2, cultivating gifts by practicing higher virtue. Tingnan natin yung una, embracing diversity by affirming everyone's value. Doon sa verses 14 to 26, gusto kong basahin ito ulit sa atin. For the body does not consist of one member but of many. If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. If the whole body are an eye, where would be the sense of hearing? If the whole body were an ear, where would be the sense of smell? But as it is, God arranged the members of the body, each one of them as He chose. If all were a single member, where would the body be? As it is, there are many parts, yet one body. The eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. On the contrary, the parts of the body that seem to be weaker are indispensable. And on those parts of the body that we think less honorable, we bestow the greater honor. And our unpresentable parts are treated with greater modesty, which our more presentable parts do not require. But God has so composed the body, giving greater honor to the parts that lacked it. But that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. If one member suffers, all suffers together. If one member is honored, all rejoice together. So, kapansin-pansin dito sa ating binasa that Paul is using the body metaphor to illustrate yung different but equally necessary parts nung katawan na yon. Kumbaga, sinasabi niya, ginagamit niya dito isang natural, pero on the back of this is a theological truth na para tayong katawan na iiba-iba ang mga sangkap, ngunit pare-parehong may
kahalagahan. Sa verses 15 to 16, tila bino-voice out ni Pablo dito yung mga tao na may envy or yung pakiramdam na less important sila kaysa sa iba dahil mas mataas ang gift ng iba kaysa sa kanila. Siguro ito yung mga gifts nila ay service, ito yung mercy, na yung mercy ay whether tumutulong itong tao na ito pag may kailangan or mabilis siyang nananalangin kapag may nakita siyang pangangailangan. So hindi visible palagi yung kanyang ministry. That's why ang tingin niya hindi siya importante. Yung ginagawa niya hindi nakikita ng mga tao. Ito nagkakaroon siya ng envy. Nagkakaroon siya ng pakiramdam na less important siya sa iglesia. Pansinin natin yung salita ni Pablo. Kung daw sasabihin ng paa na hindi na ako kamay, ay hindi na ako kabilang sa katawan. Sinasabi niya dito, hindi naman ako importante. Ito lang ang gift ko. Siguro, hindi na lang ako member ng iglesia na yan. Hindi dahil sinabi niya yon, hindi na siya kabilang sa katawan. Sabi ni Pablo, not because of that, ay naging any less, less part of the body siya. And then sinasabi din ni Pablo, at kung sasabihin ng tenga, dahil hindi siya ang mata, ay hindi na ako kabilang sa katawan. Kumbaga, ako lang yung nakakarinig. Pero hindi ako napupuri dahil hindi naman ako masyadong pansinin. Tenga lang ako. Ang lagi ko naririnig, wow, ang ganda ng kanyang mata. Naririnig ko, pero ang papuri papunta dun sa mata. Ako hindi. Nagkakaroon. And then, yung mata naman, medyo nanlalaki dahil tuwan-tuwa. So, sasabihin ng tenga, hindi na ako kabilang sa katawan kasi hindi naman ako importante. Hindi nun matatanggal yung katotohanan na bahagi siya ng katawan. Yun ang sinasabi ni Pablo dito. Kahit na ang pakiramdam mo, hindi ka kabilang sa katawan dahil less important sa tingin mo, sa estimation mo, yung iyong pakinabang, hindi ibig sabihin nun, hindi ka na bahagi ng katawan. Ine-encourage ni Pablo dito yung mga Corinthian believers na ang tingin nila ay inferior yung spiritual gifts nila. At dahil doon, iniisip nilang wala silang place sa katawan ni Kristo, hindi sila mahalaga. Sinasabi ni Pablo dito na kahit na anong maramdaman at sabihin nila, kung makakapagsalita man itong mga katawan na ito, mahalagang parte sila ng katawan. Dahil kung lahat ay magiging mata, saan daw mapupunta ang katawan? Pwede siguro, gugulong-gulong itong katawan na ito. Wala siyang panlakad. So, niloob ng Diyos na ibigay ang kanya-kanya nilang gifts dahil may mahalaga itong papel. Walang gifts or tao sa loob ng katawan ni Kristo na insignificant. And then, ito din maganda rin dun sa verses 21 to 26 naman. Bino-voice out naman ni Pablo dito yung mga mananampalataya na ang tingin sa sarili ay napaka-importante dahil sa taas ng gifts na ibinigay ng Diyos sa kanila. They are thinking na hindi na nila kailangan itong mga mananampalataya na they are doing yung ministry nila in silence, hindi nakikita, in covered, in undercover, hindi na nila kailangan. Mas mahalaga sila doon sa mga tao na yon. Pansinin natin yung sabi ni Pablo, hindi daw maaaring sabihin ng mata sa kamay na hindi niya ito kailangan. Hindi rin daw masasabi ng ulo sa paa na hindi niya ito kailangan. Yung mata at ulo, nire-represent yung mga may gifts na obvious. Yung mga nasa front line, yung mga tumatayo sa pulpit, sila yung natatamaan ng spotlight. Sila yung palaging nare-recognize. Hindi nila pwede daw sabihin na sila lang ang mahalaga at hindi mahalaga ang mga members na may gifts na ang gifts ay hindi preaching, hindi teaching, kundi mercy, giving, service at yung mga iba pang mga bagay. Sinabi ni Pablo, kung yung mga parte nga ng katawan natin na tinatago, sinabi niya dito yung less, may binanggit siya dito na word na
less presentable. Yung less presentable na word dito, alam niyo ba ang word dito is yung from the word genitalia. Ibig sabihin yung private part ng tao na sa tingin na tinatago-tago natin, pero itinatago natin to hindi because kinahihiya natin ito, kundi we place more value on it. Di ba? Mas masakit pagka ito yung nasaktan. Pagka ito hindi nag-function. Ito yung apektado ang buong katawan kapag ka nagka-problema. And we place more value sa mga nakatago kaysa dun sa mga bulgar. Ganon din daw dito sa katawan ni Kristo na yung mga parte ng katawan na yung tayo na mga nasa labas at laging nakikita ng mga tao, we don't think of ourselves na mas importante sa mga iba dahil sa katawan ni Kristo baliktad. Kung sino yung nakatago, kung sino yung tahimik, sino yung list sa kingdom ni Kristo, sila yung mas mahalaga. Sila yung magli-lead in the coming kingdom of Christ. Kaya ganito sa katawan ni Kristo, dito ay tinatanggap natin ang ating mga pagkakaiba, ngunit mas pinapahalagahan natin yung mga tao na may gifts na hindi napapansin. It should be sa iglesyang ito na kung sa ibang lugar, these people are less honorable. People are not saluting them. But pagdating nila dito sa iglesia, it should be na sila yung pinapansin natin. Sila yung itinataas natin. At hindi na natin masyadong binibigyan. Kumbaga, we want na igalang yung mga ginagalang sa society, mga may place sa kanilang trabaho, mga boss. We give endearment sa kanila. Pero that doesn't make them more. Pagdating dito sa iglesia, hindi sila mas mahalaga kaysa sa iba. Lahat tayo ngayon pantay-pantay. At pagpasok dito, wala dito ang iniitsapwera sa iglesia. Kaya ito yung punto. In the church, those deemed insignificant by society find their true value. Dito, mas makikita nila sino sila. Mas maiengganya silang pumunta sa iglesia dahil kung sa ibang lugar, sa kanilang society, sila yung laman lagi na napoperwisyo sila dahil hindi sila ginagalang ng mga tao, pero pagdating dito, they are more comfortable, they are more welcome dahil ganoon ang reversal na meron dito sa iglesia ni Kristo, sa iglesia ng ating Panginoon. Dahil sa iglesia, silang tinatrato ng lipunan na hindi importante ay nagkakaroon ng kahalagahan. Ito yung gustong ipamukha ni Pablo sa kanila. Paul wants the Corinthian believers, how worldly they were in doing this. Kung paano yung pagkilatis ng mundo sa tao, ganun din ang ginagawa nilang pagkilatis sa loob ng iglesia. Nakalimutan nila na dahil sa gospel, nagkaroon na ng great reversal. Silang ikinakahiya ng mundo ay silang ipinagmamalaki sa loob ng iglesia. At hindi peke-peke yung pagpinakilala mo, this one is, itong kaibigan ko nito, mabuting kaibigan nito, mabuting member ng iglesia nito. Hindi peke-peke, hindi pinipeke. Sinasabi natin pero sa loob natin, nasa tabi lang naman yan. Hindi ganon. Walang ganong saloobin sa tunay na mananampalataya para sa kanyang kapatid. Whenever you are introducing someone, your brother or sister sa iglesia, you introduce him on the backstory of what Christ has done for him. Na si Kristo namatay sa kanya, that's why may worth ang taong ito. Si Kristo pinahalagahan ng taong ito, that's why I need to napahalagahan din itong tao na ito. Ito ang problema. Ang problema, pwedeng makapasok ito sa atin. Nang ino-honor lang natin sa iglesyang ito ay yung mga ino-honor na palagi ng sanlibutan. At yung palagi na rin na hindi na binabaliwala sila rin, binabaliwala din natin sa iglesyang ito. Wala tayong nakikitang ganon, pero it might be, and it can be a sin for us. So silang mga talented, mga malalakas ang karisma, silang mga successful sa buhay, silang maraming ministries, at silang palaging nakikita sa harapan, sila lang ang iniistima natin ng mabuti, sila lang ina-appreciate natin.
walang masama to appreciate them dahil talaga namang dapat i-appreciate. At kumbaga parang, pag itong tao na ito maraming ministry, ayaw niya ng papuri at kumbaga, yes, syempre ayaw ng papuri, pero sinasabi niya, hindi, wala akong mga ministry, kasi nungalingan yon. Kung marami kang ministry, yun ang katotohanan, pero i-point out natin to doon sa biyaya ng Diyos. So, and then, yung mga talented, yung mga maraming mga ganito mga biyaya, kaloob ng Diyos, sila yung ating iniestima ng mabuti. At yung mga tao na mga tahimik, konti ang gifts, marahil isa lang or dalawa lang ang gifts, or yung tao na mananampalataya na, kabilang na sa iglesia, pero currently, hinahanap pa rin yung place nila sa iglesia at hindi pa nila alam ano ba talaga yung aking spiritual gift. O kaya alam nila pero hindi pa nila alam paano nila gamitin yung kanilang spiritual gift. Nandun pa lang sila sa process ng pag-immerse sa iglesia. Yung mga ganong mga tao, sila yung isinasantabi natin. Maaring ganon ang mangyari sa atin. Walang masama na matuwa tayo sa mga members na ever ready sa ministry. Pero kung isipin natin na mas mahalaga sila kaysa sa iba, ay nagkakamali tayo. At yung tingnan mo ang sarili mo na mas mahalaga kaysa sa iba, maling-mali. And then ito rin, yung tingnan mo rin ang sarili mo na kawawa in comparison sa gifts sa ministry na pinagkaloob ng Diyos sa iyo kumpara doon sa iba. Mali din ito. Di ba ang list sa mga magkakapatid ang magiging greater sa kingdom ni Kristo? At ang great sa kalagitnaan natin ngayon, ang magiging list sa paghahari ni Kristo, sa kaharian ni Kristo. Di ba? Dahil sa ating mga kasalanan, ay nawalan tayo ng kabuluhan sa mundong ito. Pero anong ginawa ni Kristo? Binigyan tayo ng pagpapahalaga. Inabot niya tayo. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kumbaga parang, ano pa bang hinihintay mo para isipin mong mayroong kang kahalagahan? Di ba kapag let's say, isang dignitary, let's say, isang hari sa ibang bansa, napunta sa Pilipinas, pero imbis na pumunta sa Malacanang, kinausap ka, kinatagpo ka, at nakipag-fellowship sa'yo, nakipagkaibigan sa'yo, anong mararamdaman mo? Di ko nga kilala itong tao na ito, pero biglang pumunta siya sa akin. Di ba? Magkakaroon ka ng ganong dignity. How much more noong nakilala mo si Kristo na siyang hari ng mga hari. At ganoon din ang lahat ng ating mga kapatid, nakatagpo nila. Meron na silang relationship sa pinaka-dignitary of all dignitaries. Di ba lahat tayo dapat may ganong pagpapahalaga? Di ba? Kapag may ganong kang experience and no one is seeing that, pero sa isang cafe siguro, kayo lang dalawa, dignitary ang kaharap mo. Paglabas mo, you would want na meron man lang sana akong picture kasi pwede kong ipakita kasi ganun ka-proud. Parang masasayang ang moment na wala kang magiging proof na nagkaroon ka ng ganung encounter. Pero sa Diyos, meron kang encounter and all the proof are saying na yes, you are a child of God. Pero sasabihin natin, we are less sa value, sabihin natin, wala akong halaga, or yung ibang tao na nakilala si Kristo, sabihin natin, wala silang halaga. You see, ito yung sinasabi ni Pablo sa 1 Corinthians, at ganun din, maaaring ito ay maging warning sa atin. That's why I want to challenge us. Let the gospel shape how you value yourself and your brethren. Hayaan mo ang ebanghelyo ang magkaroon ang humubog at maging batayan o kaya lente mo, papaano mo susukatin ang sarili mo at yung iyong kapatid. Para sa mga visible ang ministry at pinagpapala ng Diyos ang ministry. You see your fruit ng labor mo. I am not saying na itanggi mo na may fruits kasi kasinungalingan yon. But you say, these are because of God's grace. Ito'y gift ng Panginoon sa atin. Kumbaga, wag mong sabihin, wag kang magsinungaling na, hindi naman.
Okay lang na bigyan tayo, magbigay tayo ng note ng kababaang loob, but not to the point na magsisinungaling tayo, walang fruit. Because yun ay isang, kumbaga, ano din, anong tawag doon? Isang insult din sa nagbigay sa atin ng malaking ministry at ng mga fruit ng ministry na yan. Huwag mo din isipin na dahil sa iyo kaya tumatakbo ang iglesia dahil hindi yan totoo. Dahil pa rin yan sa awa at habag ng Diyos sa kanyang iglesia. Sana din wag nating dalin dito sa iglesia yung pride natin bilang mga boss at tinitingala sa ating mga trabaho or sa ating society. Na pagdating dito, lagi tayong nagde-demand ng attention. Na-offend kapag nadaanan lang, marahil nakalimutan lang or dahil sa pagmamadali hindi napansin. Pero dahil, alam mo, na sa ibang lugar, sa iyong trabaho, lagi kang pinapansin, they are saluting you. Pagdating sa iglesia, na-offend ka kapag yung nakakalimutan kang pansinin. At dahil anuman ang posisyon, at kahit anuman ang posisyon natin or tingin natin sa ating mga sarili, ay maging willing pa rin tayong makinig sa mga friendly advice. Maging open pa rin tayo sa criticisms. Maging open pa rin tayo sa mga rebukes, sa mga corrections. Don't feel dishonored just because mas bata or mas mababa ang pinag-aralan or antas ng buhay ng taong gagawa nito sa iyo. Di ba, napakadali. Ba't niya ako ginanon? Mas matanda ako sa kanya. Ba't niya ako ginanon? Sa trabaho ko, hindi ako ginaganon. Baka pagdating dito sa iglesia. Kumbaga parang baliktad. Parang ang tingin natin dito sa iglesyang ito, dapat dapat kinikilala pa rin ako ng mga tao dito. Pero bakit ako nire-rebuke? Di ba? Dapat baliktad nga. Dito ba? Dapat bababa ka. Dapat aabutin mo yung level na pinakamababa dito. Sa atin din, na mga may sinasabi sa lipunan at sa pagdating din sa ministry, may mga ministry ka na maayos na nakikita ng mga tao, let us also be willing to go down and do the menial tasks in the ministry. Let's also be willing. Damputin yung ganitong, yung mga bagay na dapat nating gawin kahit yan ay sa tingin mo, graduate na ako dyan. Sana wala sa atin yung ganon na graduate na ako dyan, hindi na ako dapat nagtatapon ng basura. Ginawa ko na yan dati. If the ministry calls for our attention, you attend to that. Di ba? Sa isa sa mga deacons ni Pastor Noel, na ngayon ay pastor na, ang testimony ni Pastor Noel is, di ba, may posisyon sa kanilang mga trabaho. Dean, tapos may malawak ang saklaw, mga professional. Nung tinanong si Pastor Rami, anong ginagawa ng mga deacons mo na yan? Professional sila. Yan, tagatutok ng ventilador kapag nagpipreach siya. You see, wala sana sa atin yung word na graduate na ako dyan. Para sa mga members naman na less visible ang ministry, maybe you are silently but faithfully giving your offerings to the Lord. Dahil ang gift mo ay giving, ipagpatuloy mo lang. Huwag kang mainggit sa mga nakikita ang ministry. Huwag mong isipin na, sige na nga, pagkakataon ko na siguro na minsan lang. Ipakita ko naman how much yung pagbibigay ko. Kasi sila nakikita yung ministry nila. Ako hindi, pero this time pakikita ko how much I am giving. Sana pagpatuloy mo lang yung faithfully at yung sa inyo lang ng Panginoon na paglilingkod. Kung ang gift mo naman ay mercy, madali kang magkaroon ng compassion sa mga nangangailangan and you help them in however you can, or napaka-prompt mo na mag-pray sa kanila, may you feel honored in your ministry. Kahit na hindi nakikita ng mga tao, it's between you and God. Dahil doon ka naman magsusulit. Sa harapan naman ng Diyos ka magsusulit. May you feel honored that on that day that you would face ang Panginoon
taas noo kang sasabihin, Lord, I have done what you have given me as a duty. Binigyan mo ako ng ganitong kaloob. I have faithfully done this kahit na hindi ako nakikita ng mga tao. At kung ang ministry mo is service, huwag mo ikahiya yung mga pagtatrabaho, pagpapagal mo dito sa iglesia, gamit ang mga kamay mo. May you feel honored to be enlisted with such gift and ministry. Hindi lahat tinawag sa ganong ministry. Kung ang gift mo naman ay exhortation, magaling kang mag-encourage. Ikaw yung laging nag-a-approach sa mga nangangailangang i-approach. Nawa, ipagpatuloy mo yan kahit palaging ikaw na lang ang gumagawa ng first move. Feeling mo, lagi na lang ako yung lumalapit. Wala namang response. Walang intimate na relationship na nabubuo. Palagi na lang akong lumalapit. Huwag kang magsawa. Mahalaga yung papel mo na yan. At para sa ating lahat, nawa ay magsuportahan tayong lahat. May we encourage and honor everyone. Let us have the same compassion to everyone. Let us learn to appreciate one another. Let us learn to appreciate kahit yung mga kapatid natin. At this time, lapitan natin. At this time, appreciate natin even just her presence, just His presence dito sa iglesyang ito. Ang hirap mangaral ng 3, 2 lang dahil ang sukatan is yung faithful lang ang atin or yung marami lang ang na mga ministry ang atin. Buti na lang kahit yung iisa lang ang gift nandito sa iglesia and you would want to appreciate them. Alam niyo si George Whitefield, isa siyang Calvinist, pero naging kaibigan niya isang Arminian na si John Wesley. Siyempre, meron kang theology that you are endeared at alam mo, biblical, at may kapatid ka sa pananampalataya at kaibigan mo na hindi ganun ang paniniwala, magkakaroon kayo ng conflict paminsan-minsan. At minsan, kapag nagkakaroon ka ng kumbaga parang following at natatanong about your theology against that person's theology, minsan magkakaroon ka ng ego, paano mo ipepresent yung iyong pinangahawakan in a way na bias syempre sa'yo dahil yung conviction mo rin, sabihin mo, ganito, ang Diyos talaga soberano at mali yung ganitong niya. Alam niyo, minsan tinanong si George Whitefield ng isang tao, tinanong niya, sa tingin mo, makikita mo ba si John Wesley doon sa langit? Alam mo, sagot ni George Whitefield, hindi. Pero dinuktungan niya, dahil mas malapit siya sa trono, tayo naman nasa malayo. Hindi dahil sa theology, yung worth ng isang tao. It is when because of what Christ has done sa tao na yon. Kaya kung meron man sa atin na wala pa kay Kristo, you want that kind of worth na hindi mo kailangan makipagtagisan sa isa't isa. Yung worth na pagbinigay sa'yo, yun na yun, sa'yo na yun. You want that kind of, yung pagpapahalaga na hindi mo kailangang i-earn, hindi mo kailangang hingin, hindi mo kailangang pagtrabahuhan. You can get that from the most worthy of all, from the Lord Jesus Christ. Nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, binigay niya ang kanyang buhay para magkaroon tayo ng kasaysayan, ng saysay sa buhay. Tinalikuran niya ang lahat ng kanyang kayamanan, honor, and glory ay iniwan niya pansamantala. Hindi niya ginamit. Kinover niya pansamantala just to die for you. Just to die for a sinner like you and me. Para sa ganon, kung maliligtas ka, you would be rich. You would have that honor na wala ka ngayon. Kaya tanggapin mo si Jesu Kristo, pagharian, nawa ni Kristo ang buhay mo. Nawa ay panampalatayanan mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Magtiwala ka sa Kanya. Sumakay ka sa Kanya. Ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya. Hindi siya masamang Diyos. Ibibigay niya sa iyo kung ano yung wala ka.
tingnan natin yung pangalawa, pursuing gifts by practicing higher virtue, verses 27 to 31. Now you are the body of Christ and individually members of it. And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, helping, administrating, and various kinds of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all the teachers? Do all work miracles? Do all possess gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? But earnestly desire the higher gifts, and I will show you a still more excellent way. Well, Paul highlighted the diversity of gifts by listing various roles within the church and then urged believers to pursue them eagerly. Pansinin natin to. Binanggit niya dyan yung mga gifts ng Diyos sa iglesia ng mga tao and then yung gifts ng mga ability. Diba? Yung sinabi niya, apostles, teachers, prophets, and then yung mga tao, and then yung mga gifts ng mercy, ng prophecy, ng miracles, at iba pa. Pagpapakita na hindi yan ang and then, sinadya niyang ihuli yung speaking in tongues. Pansinin natin, sinadya niyang ihuli yung speaking in tongues kasi yon ang nagiging problema sa Corinth. Ito yung naging problema. Hindi naman siya gift na primarily for building up. Pero, ang nangyayari is, yun yung pinapahalagahan nila. Pagpapakita na hindi yun ang mas mahalaga dahil ang mas mahalaga ay yung mga gifts na nakaka-edify. If a gift na nagiging stumbling block sa mga mananampalataya, mas mahalaga yung gift na nakaka-edify. And having said that, sinabi niya na i-desire daw nila yung greater gifts na nakaka-edify. Pero sabi niya, ipapakita niya yung mas magandang bagay. That is an introduction sa chapter 13, which talks about yung pag-ibig, love as a higher virtue. So, ibig sabihin ni Pablo, isik nila yung mga gifts na nakakapag-build up, nakakapag-maintain ng unity, pero sabi niya, this is the proper way to do that sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pag-ibig. So, in other words, unity can be attained if our pursuit of the greater gifts is done in the motive of love. Gusto mo yung higher gifts? Sige, i-pursue mo yan. I-pursue mo yan. Pero i-pursue mo yan. Para walang awayan, i-pursue mo yan ng meron kang pag-ibig. You want to have many ministries na pwede mong gampanan sa iglesia? Sige. Magandang bagay yan. Basta wag mong kakalimutan, you do that in the realm of love, in the motive of love. Kaya ang point natin, unity is achieved when the pursuit of spiritual gifts is driven by love for the brethren. Unity is achieved when the pursuit of spiritual gifts or any greatness is driven by love for the brethren. Yung kaya ka naghahangad na magpagkakaroon ng mga spiritual gifts or madiscover mo yung mga spiritual gifts mo ay dahil mahal mo ang iglesia at gusto mong makakontribute sa ikatitibay nito. That's a proper way of pursuing this greatness. Taliwas ito sa motive ng maraming Corinthian believers na ang aim for spiritual gifts is self-exaltation. Yung gustong umangat sa iba. Kumbaga parang in comparison dito, gusto ko maging mas marami akong gift. Mas mataas yung gift ko kaysa sa kanya. Nakikipagpataasan ng ihi, kumbaga. Laban sa selfish at carnal motive, na yun ay yung motive ng pag-ibig. Ito yung itong bagay na ito, na selfish and carnal na motive, ang babasag dito is yung reciprocal virtue. The opposite virtue, and that is love. Sa paghahanap ng mas mainam na kaloob ng Espiritu,
mas maganda na ang motive ay care, compassion. Itong bagay na gusto mong makapag-contribute sa growth ng iba. Hindi yung ikaw yung lalago. So as a challenge, examine your spiritual aspirations to ensure they are driven by love. Baka meron dito na nagde-desire ng maging pastor o kaya maging diakono balang araw. Tanungin mo ang sarili mo kung bakit mo gusto yung landas na yan. Dapat ay pag-ibig sa Diyos at sa mga kapatid ang nag-uudyok sa atin, bakit mo hahanapin ang ganong higher gift or higher ministry. Are you desiring na lumago sa ministry mo? Or mapagkatiwalaan ka pa ng malalaking ministry? Nagde-desire ka ba na magkaroon ng spiritual gifts na nakikita mo sa kapatid mo? Or gusto mo bang madiscover pang magamit yung mga spiritual gift mo? Check mo yan at ipag-pray mo na nawa ay ilagay ng Diyos sa puso mo ang pag-ibig na kakailanganin para magamit yung gift na yan pag binigay sa'yo para sa purpose niyan. And that is to edify the church. Alam nyo, si Burke Parsons ay na-offeran siya dati na maging member ng Backstreet Boys. Pero pinili niya na maging pastor dahil alam niya tinatawag siya ng Panginoon. During those times, biglang tumataas at lumalago yung market. Ay, kumbaga, para yung kasikatan ng Backstreet Boys. And then, may grupo ulit, yung nagtayo ng Backstreet Boys ay gusto niya magkaroon ulit ng isa pang boy band na magiging sikat din. And that is the NSYNC. Binalikan si Burke Parsons para i-offer. You want maging bahagi pa rin ng ganitong magiging superstar na super boy band. Alam nyo, for the second time, tinanggihan niya pa rin dahil alam niya that really he is for the ministry. At ang dahilan is because of his love for Christ and love for his people. If you want, kung meron kang ganong pag-ibig, kaya mong tanggihan at kaya mong sabihin, I would go through this na mas mahirap na bagay na endeavor just to serve itong maraming mga tao na mga mahal ng Diyos. At yun yung mga ganong mga bagay na mga sacrifices ang kaya mong gawin because you have that love. At nawa, lahat tayo, i-pursue natin yung ganong pag-ibig. Again, kung wala ko pa kay Kristo, meron kang pag-asa na maranasan yung ganong pagsasakripisyo na hindi ka nalulungkot, hindi ka nagdadalamhati, na nagdudusa ka para sa kapatid mo. Actually, you are joyful that you are suffering because you are helping someone para ma-alleviate yung kanyang poverty, yung kanyang kahirapan, yung kanyang predicament. So, as a conclusion, pursuing spiritual gifts in the context of love ensures the unity of the church. Panginoon namin Diyos, maraming salamat for the message that we heard. We pray na bigyan mo kami ng ganong pag-ibig, bigyan mo kami ng ganong estimation sa aming kapatid na they are worthy. And also we are worthy. We are worthy to come before you. Because of Christ, meron na kaming dignity na hawak-hawak namin. Na hindi, anuman yung kalagayan namin, hindi namin i-compare ito sa aming kapatid. Whether naghihirap kami ngayon, hindi kami mafe-feel na kawawa kami. Dahil all those things are just blessings from you, bonus from you. Pero we have the higher gift of all, and that is the Lord Jesus Christ. We have the Lord Jesus Christ. And because we have Him, wala nang anumang bagay ang pwedeng sabihin na wala kami. Dahil we have everything. We have Christ. Salamat po. Tulungan mo kami na ma-appreciate ang bagay na ito sa tulong ng inyong biyaya. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.